Nako po, ito maganda kong pag-usapan at diskusyonan po, mga kabida. Kalat na kasi, sa social media, ito hong panghuhudas daw ng mga nasa kampo po, ng mga Duterte, dito ho kay Senator Bato de la Rosa. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, mga kabida, po. Okay, may mga binanggit na mga pangalan ho, In fact, ang isa ho sa mga lumulutang na pangalan po dito, mga kabida, ay ito hong si Senator Amy Marcos. Okay? Ang tanong ko kasi dito, sa papaanong paraan na hinudas po ni Senator Amy, ito hong si Senator Bato de la Rosa. Okay? Kung ang pagpapatayan po, mga kabida, ito hong post ng VP Sara Duterte followers. Okay? Babasahin ko muna sa inyo, Tapos, i-judge natin, mga kabida, kung totoo ba ito, po. Okay? Nakakalungkot naman, totoo ba na si Senator Amy Marcos nang hudas kay Bato, kaya siya nahuli? O yun yung tanong po, ng VP Sara Duterte followers. Alright? Yung post po nila, mga kabida. Unang-una po, dito pa lang sa post, yung premise niya na nahuli ito hong si Bato, mga kabida, mali na. Okay? Paano ho hinudas ni Amy Marcos si Bato ay hindi naman po nahuli si Bato eh. Yung balita na nahuli si Bato, mga kabida, fake news yun. Ang pinagdududahan na nagpakalat po doon, yung mga anti-Duterte forces lang po, mga kabida. Okay, kung meron man po na nasa panig po ng mga Duterte, baka naman po, yun yung naghuhudas po, mga kabida. Diba? Pero dito sa pagbanggit ho sa pangalan po ni Senator Amy, mga kabida, ang tanong ko kasi doon, sa papaanong paraan na hinudas ni Amy. Kung ang pagbabatayan po, mga kabida, yung pagkahuli ni Bato, mali na po yon. Okay? Kasi hindi po totoo na nahuli si Bato eh. So paano hinudas ni Amy si Bato? Kung ang pagbabatayan ay yung pag-aresto sa kanya. Diba? Fake news nga eh. So, ibig sabihin, fake news din yun, yung pagkabanggit po sa pangalan ni Amy Marcos, mga kabida. Hindi sa kinakampihan ko po, si Senator Amy, mga kabida. Kasi walang basis eh. Okay? Una kasing nagpalutang dyan, mga kabida, ito kong si dating presidential spokesperson, Harry Roque, mga kabida, na meron daw naghudas kay Senator Bato. Okay? Na ang buong akala niya na arestado na po si Bato, which is hindi naman po totoo yun. Okay? Mga kabida. Diba? Binanggit pa ang pangalan po ni Senator Amy. Hindi ako naniniwala po na maghudas ho itong si Senator Amy kay Bato, mga kabida. Hindi ako naniniwala. At hindi po ako maniniwala. Okay? Ang sabi nga nila, kung hinudas daw ni Amy itong si Bato, posible daw maghudas daw itong si Amy kay Vice President Sara Duterte, Ako, malabo yan eh. Kasi unang-una, sira na po yung relasyon po nila, ng kanyang kapatid dahil lang po kay Sara Duterte, mga kabida. Dahil sa kinampihan po ni Senator Amy Marcos, ito kong si Sara Duterte, kaysa dito sa kanyang kapatid, nasira na po yung kanilang relasyon. Okay, mantakin nyo sino ba ang lukulukong kapatid, na akusahan po niya yung kanyang kapatid na gumagamit ng illegal na droga. Okay, kung nagdadrama lang po sila, mga kabida, po. Maniniwala ho ba kayo na nagdadrama lang po itong si Senator Amy at si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Kasi yun yung aligasyon po kay Senator Amy na kumbaga drama lang daw yung away daw nila ng kanyang kapatid. Pero ako, naniniwala po ako, totoo yun. Okay? Naninindigan lang talaga itong si Senator Amy, mga kabida, sa kanyang nalalaman po. Okay? At kinakampihan po niya si Sara Duterte dahil may alam po siya may personal knowledge po siya kung ano po ang totoo. Okay? From the very beginning na nakiusap po sila, mga kabida, kay VP Sara at Mayor Sara pa during that time, para lang po makipag-tandem dito ho kay BBM, na Pangulo na po natin ngayon, mga kabida, po. Alam na alam po ni Senator Amy ang buong storya po doon. Kaya, kinampihan po niya si Sara kasi alam niya ang totoo
Okay? Iba dun ho sa narrative na ipinakalat po ng kampo po ng Marcos administration at ang kanilang mga kaalyado po, ano, mga kabida, ano po. Diba? Oh. So, ako, sa palagay ko po, hindi ho totoo na maghuhudas po ito kung si Senator Amy kay VP Sara, ano, mga kabida. Kasi doon pa lang sa premise na hinudas ni Senator Amy itong si Senator Bato, eh hindi na po yun totoo. Kasi hindi naman po arestado si Bato eh. Okay? Kumbaga, ang ipinalabas nila mga kabida, kaya nahuli si Bato because of Amy Marcos. E paano nangyari yon na hindi naman totoo na arestado po si Bato? Okay? Fake news yon mga kabida. Ano po? So, fake news din yung pagkakadawit po ni Senator Amy dito ho sa nangyari ho kay Bato. Kasi hindi naman totoo yun. Wala naman pong nangyari po kay Bato, ano, mga kabida, ano po. Kaya nga, tigil-tigilan na po, ano, sa mga Duterte supporters. Alam natin na may mga Duterte supporters, mga kabida, na ayaw nila kay Senator Amy, ano. Hayaan na lang ninyo. Again, hindi ko kinakampihan po si Senator Amy dito, ano. Tinitingnan ko lang talaga objectively yung balita po, ano, yung lumabas na rumors, mga kabida, patungkol ho sa pagkakadawit ho sa pangalan po ni Senator Amy. Okay? Okay sana kung arestado po si Bato. Okay? Nakulong na po si Bato, hinuli si Bato, ano, mga kabida. Tapos yun, nadawit yung pangalan ni Senator Amy. Baka naman po, mag-isip po ako na baka totoo. Hindi eh. Yung premise pa lang, makabida, dahil nahuli si Bato, kaya yon ang dahilan po, makabida, ito kung si Senator Amy, doon pa lang, mali na. Hindi na po totoo, mga kabida. Diba? Kaya tigil-tigilan na natin yan. Dapat ho, yung mga kakampi po ng mga Duterte, magkaisa yan ano? Hindi ho dapat mag-away po, ano? Mga kabida, ano po. Again, kung ayaw ho nila kay Senator Amy, wag na lang ho nilang pagdiskitahan po, ano, mga kabida. Unless siguro kung meron ho silang nakitang hindi ho kanais-nais, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, yun, pwede ho nilang tirahin yun. Wala ano, mga kabida. Okay? Hinala lang po nila yon. Kasi ang buong akala nila, totoo na arestado si Bato, hindi pala. Mayroon lang talagang nag-intriga po, ano, mga kabida, na ayaw ho kay Amy Marcos. Kaya yon, kumalat yung balita na yon, ano. Alright? So, that's it, ano, mga kabida. Ito, sa nangyari po ngayon, okay, na pinag-aaway po, mga kabida, yung mga kakampi po ng mga Duterte, ang natuwa ho dito, itong mga kalaban po, ano, ng mga Duterte, yung mga anti-Duterte forces po, ano, tuwang-tuwa po sila ngayon kasi nagkagulo po ang mga Duterte dahil lang po dito sa balitang na-aresto po itong si Bato, ano, mga kabida, di ba? So, wag kong bigyan ng butas at parang daan, ano, itong mga kalaban po ng mga Duterte na atakihin po itong mga Duterte supporters o mismo si Vice President Sara Duterte, ano, dahil reckless po masyado yung mga supporters, yung mga kaalyado po ng mga Duterte, ano, dahil sila lang po nag-away-away Okay, mga kabida, ano po. Ang problema lang kasi, ano, mga kabida, simulat sa pool, ano, wala na po silang tiwala po kay Senator Amy, ano. Kasi ang akala nila dahil magkapatid po sila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, parang ina-adapt po nila yung prinsipyo, mga kabida, na blood is thicker than water, ano. Kumbaga, kahit pa gaano po ka-close si Senator Amy kay Vice President Sara Duterte, at the end of the day, kakampihan pa rin, ano, ni Senator Amy itong kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano. Mayroon naman pong mga instances po, ano, na totoong magkalaban po yung mga magkapatid po, ano, mga kabida. Diba? Oh. Do you think sa nangyari ho sa pamilyang Marcos ngayon, okay, dito sa away po ni na Pangulong Marcos at Senator Amy Marcos, drama pa rin yun, mga kabida, no? Okay? Na muntik nang ikinasira po ng dangal ng
mga Marcos dahil lang po dito sa away po ni Pangulong Marcos at saka ni Senator Amy, mga kabida. Kagaya ng sinabi ko po kanina, sino po ang lukulukong kapatid kung totoong maganda ang relasyon po ni Senator Amy at saka ni Pangulong Marcos, mga kabida. Naakusahan po ni Senator Amy yung kanyang kapatid, okay, na gumagamit ng illegal na droga, bumabatak ng illegal na droga, in public, mga kabida, Di ba? Walang matinong kapatid na sasabihin yan, mga kabida, sa kanyang kapatid kung maganda yung relasyon po nila, mga kabida po. Since medyo nagkaroon na po ng lamat, bago po nagpahayag po itong si Senator Amy in public patungkol ho sa mga ginagawa po ni Pangulong Marcos, mga kabida. Okay? So, maintindihan mo na yon, mga kabida, po, na meron talaga silang hindi ho pagkakaunawaan at malalim po ang ugat, mga kabida, ng kanilang hindi ho pagkakaunawaan po. Alright? So, again, malakas ang kutob ko, mga kabida, na totoo yung ipinakita po ni Senator Amy kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Despite sa mga haka-haka, mga aligasyon laban po sa kanya na kumbaga namamangka sa dalawang ilog daw, ito kung si Senator Amy, mga kabida, po, para ho sa kanyang personal interest in the future. Okay, pero ako, malabo po yung pananaw na yon, mga kabida. Mas sinakripisyo po ni Senator Amy yung kanyang pamilya. Okay, para sa kanyang kaibigan po, mga kabida po. Kasi again, naniniwala ako na alam po ni Senator Amy ang buong katotohanan, mga kabida. Yung totoong istorya kung bakit nagkaroon po sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang kapatid kung bakit kumampi po siya kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. I know it boils down pa rin doon ho sa politika, mga kabida. Pero alam ni Senator Amy kung sino ang lumapit kay Sara Duterte, sa mga Dutertes, mga kabida, para maging pangulo ito kung si PBBM, Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida? Naniniwala ho ba kayo, na si Senator Amy ay nagdadrama lang, mga kabida, Okay? Dito sa away po nila na kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. At naniniwala ho ba kayo na one of these days, huhudasin po ni Senator Amy ito kung si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Sa mga gustong mag-comment, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.